Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paano tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Isidro, isang magsasaka. At sa buong Pilipinas ay marami po ang nagdiriwang ng kapistahan ito bilang pagpapasalamat sa biyaya ng mabuting ani at ang iba naman ay patuloy na humihiling sa tulong ni San Isidro ng biyaya ng ulan para po sa mas maayos na taniman dahil ang ating bansa ay kilala sa mga maraming lupa kung saan ang ikinabubuhay ay ang pagsasaka. Pero tingnan po muna natin itong ginawa ni Jesus sa ating mabuting balita. Si Jesus ay tumingala at nanalangin at ang kanyang dasal ay naway maging isa ang kanyang mga alagad. Maging isa. Hindi mag-isa, hindi lang basta mapag-isa, kundi sila ay maging isa. Ibig sabihin, nagkakaisa. Nagtutulong-tulong para sa iisang layunin, sa iisang misyon, patungo sa iisang paglalakbay. Iba't iba man ang kanilang mga katangian, iba't iba man ang kanilang mga karisma, pero lahat ay patungo sa isang paglalakbay. Kaya mahalaga po at tingnan natin kung si Jesus ay nagdarasal at ikinagdarasal tayo para tayo maging isa at magkaisa. Pero kailangan yun ng kooperasyon din ng mga taong ipinagdarasal niya. Para bang pag sinabi, minsan maraming tao lumalapit, Father, ipagdasal niyo po ako. Kahit anong dasal, kung hindi makikiisa, yung ipinagdarasal, minsan matagal yung pangyayari. Kasi kung hihingi ka ng dasal, samahan mo at sabayan mo din ng kung ano na ang nararapat na pagkilos. Pag siya, Father, pagdasal mo po ako para maging mabait ako.
Kung hindi mo ititigil ang bisyo, kung hindi mo ititigil ang mga kalokohan, laging himala. Aasa lang lagi sa magic na magbabago. So, huwag natin baliwalain itong bahagi na si Jesus ay nagdarasal para sa pagkakaisa. Tayo ba ay nagkakaisa o tayo ay nagpupumilit na magkanya-kanya o magkahiwa-hiwalay? Kaya ngayon, tingnan niyo po, pinagdiriwang natin ang kapisahan ni San Isidro Labrador. Isang magsasaka. At kung ituring ng karamihan, ang magsasaka ay mababang uri. Pero si San Isidro ay naging banal, naging santo. Hindi lang siya, maging ang kanyang asawa. At ano ang sekreto? Kahit ano ang kanilang pamumuhay, magsasaka man sila, hindi nila kinakaligtaan ang magdasal. Kasi ito ang nagpapatibay ng kanilang samahan. Ito ang nagiging daan para sila maging isa. So, mahirap yung tanong lang tayo ng tanong sa Diyos, bakit nagkakaganito ang ating relasyon? Bakit ganito ang ating ugnayan? Bakit ganito ang buhay ng pamilya? At kahit sa simbahan, kapag nawala ang sama-samang pagdarasal, hindi ito magiging matibay, hindi ito magkakaisa. Si San Isidro, kahit abalang-abala sa pagsasaka, hindi niya kinakaligtaan ng sumaglit ng simbahan ang magdasal. Kaya meron pong isang kwento na habang siya ay nagdarasal, ang anghel ang nag-aararo. Ang anghel ang napapakilos doon sa kalabaw para magpatuloy ang pagbubungkal ng lupa. Kasi masigit na mahalaga na mabigyan ng importansya ng bahagi ng ating buhay ang pagdarasal. Sa lahat po ba ng mga mag-asawa, sa mga nanonood sa online, sa mga nasa abroad, sa mga pamilya, may maaalala ba tayo? Kailan tayo huling nagsama-samang magdasal? Lagi nating dinajustify na busy tayo, abala tayo, pagod na tayo. Kung alam mo lang yung kahalagahan na maidudulot ng sama-sama at lalong-lalo na sa pamumuno ng isang ama, si San Isidro ay isang asawa. At siya yung mismong nagpapakita ng mabuting at pamumuna sa pagdarasal. Hindi rin naman imposible, hindi rin naman malayo na pwede rin tayong maging mga banal. Kung kakapit lang tayo talaga sa ating buhay pananalangin, nasa dasal. Akala nyo, pangalan lang, salita lang, dasal lang. Pero walang kasing yung halaga, yung amount, hindi matutumbatan at hindi mapapalitan yung pagkilos na ginagawa ng isang ama, ng isang asawa na lumuluhod at nagdarasal para sa kanyang pamilya. Nawa, katulad ni Jesus, hangarin natin na tayo po ay maging isa. Amen.